Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Pero bago pa tayo mag-umpisa, binabati muna po natin lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan po natin sa abroad, sa namang panig ng ating bansa, ng mga Epifanio supporters. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, sa araw ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong mga naging reaksyon po ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung naging reaksyon po nitong ni Dandan Perez. Okay, si Dandan Perez from Ormoc City. So, ang tanong po niya dito, mga minamahal ko mga kababayan, Sir, balita ko, mas malakas ang posibilidad na madismiss lang yung kaso ni Sara Duterte, yung impeachment complaint laban sa kanya. Ano kaya ang magiging epekto nito sa taong bayan? So, mga minamahal ko mga kababayan, ito lang po masasabi ko, yung impeachment trial na yan, kaya po kailangan na mangyari yan para po mapatunayan na hindi naninira lamang ang Kamara, Kaya po pinupursige yan na matuloy kasi 'di ba sabi nga ni Sara Duterte, pinupolitika lang siya. Sabi ni Sara Duterte, sinisiraan lang ako. Kasi hindi nila ako kalyado, hindi nila ako kakampi. Sinisiraan lang nila ako. Yan ang gusto niyang yan ang gusto niyang palabasin. Ngayon, kaya po yan pinupursige kasi alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung hindi po yan totoo, kung wala pong batayan, kung wala pong sapat na ebidensya ang Kamara, kung walang sapat na ebidensya laban kay Sara Duterte, mismo ang Kamara po mismo siguro magsasabing, huwag natin ituloy yan. Baka magbuka tayong mga sinungaling sa sa taong bayan. Pero hindi. Makikita ninyo dahil hawak po ng Kamara ang katotohanan, hawak po ng Kamara ang katunayan, ebidensya, matibay na ebidensya laban kay Sara Duterte. Kaya po gusto nila na ituloy ito. Para po ipamuka sa taong bayan, ipamuka kay Sara Duterte, ipamuka sa lahat ng mga Pilipino na naniniwala kay Sara Duterte, sa mga Duterte na hindi naninira ang administrasyong ito, lalong-lalo na yung Quadcom na nag-imbestiga patungkol po sa katiwalian ni Sara Duterte. So ngayon, kaya po pinupursige ito ng Kamara para po maging malinaw para sa lahat na ang sinasabi ng Kamara at ng mga nag-complain kay Sara Duterte ay may sapat na ebidensya. Para sabihing nagnakaw siya, para sabihing umabuso siya, para sabihing isa siyang banta sa bansang ito. So, bakit si Sara Duterte ang tila nagnanais na wag matuloy ito? Alam niya na. Kasi alam niya na may sapat po na ebidensya May sapat kaya ginagawa ni Sara Duterte ang lahat ng paraan para po hindi matuloy ito. Kasi alam niya sa sarili niya na matibay ang ebidensya at sapat yung ebidensya ng ating mga mambabatas. Kaya ayaw na ayaw po niya na matuloy ito. Kasi kung titignan po ninyo, ang tao pong gusto nais ng katotohanan, yung isang taong nais ng linaw, yan po ay makikipagharap. Wala po yung pinagkaiba sa magkapitbahay na pinagbintangan yung kapitbahay niya na nagnakaw ng ganito, ganyan. Isa po sila maghaharap, di ba, sa barangay. Ngayon, kapag kayong kapitbahay niya ay malinis yung kanyang konsensya, bagamat sinabihan na siya ay nagnakaw, haharap po yan sa barangay hall para sabihin, linawin kung may katotohanan ba yung binibintang sa kanya. Pero, pagka ang isang tao, ay alam nyo na, ay talagang guilty, madalas tumatakas po yan. Pagka ang isang tao ay guilty at talagang makasalanan, madalas tumatakas, umaalis po yan, kagaya po ni Harry Roque. Kagaya po ni Tebes na kung hindi pa tutugisin, hindi mahuhuli. So, yan po mga minamahal ko mga kababayan. Pero, kung sakali mang maimpluwensyahan ng pera ni Sara Duterte ang Senado, matakot sa kanya yung mga senador na mga duwag, walang paninindigan para sa taong bayan o mga senador na baka nakatanggap din, wala pong problema. Dahil may sinabi po si Atty. Pukoy, kung di ako Dukoy ba yun, kung ano ba yan, si Atty. yung tagapagsalita po ng Kamara. Ito po ang kanyang sinabi o naging pahayag. Ito, panoorin po natin. Kung walang tinatago, dapat hindi matakot na ituloy ang paglilitis. Nanindigan ang tagapagsalita ng House panel na si Atty. Antonio Bucoy sa posisyon ng House Prosecution Panel sa issue ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayaw niyang lumabas ang ebidensya ng prosekusyon. Kaya para sa amin, mahalaga na magkaroon ng paglilitis. Kahit na i-acquit nyo yan, basta na ipakita namin sa bayan
kung ano ang ebidensya namin sa lahat ng krimen na ginawa niya. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw na malinaw po yung sinabi po ng tagapagsalita ng Kamara, no? O yung tagapagsalita po patungkol po sa impeachment trial ni Sara Duterte na si Attorney Pukoy. Pukoy ba to? O, kung hindi ako nagkakamali. Okay, so malinaw po na sinabi na kung walang tinatago, walang kinakatakutan si Sara, bakit kailangan niyang tumakbo pa sa korte para hadlangan ito? Gagamitin pa niya yung korte para hadlangan na wag ituloy. Wag ituloy kasi baka may makitang ebidensya, baka malaman na may trilyonis talaga kami sa bangko namin. Baka makita na may bilyonis talaga kami. 'Di ba? So ginagamit niya lahat ng impluwensya niya, ginagamit niya na lahat. Pati pera ginagamit niya na. Kasi may kinakatakutan nga eh. Ngayon, ang sabi nga po ng tagapagsalita ng Kamara o ng impeachment trial na yan para laban kay Sara Duterte, walang problema. Kahit i-dismiss ng Senado, sige, manipulahin ninyo. Walang problema yon. Ang importante, napatunayan ng Kamara, napatunayan na si Sara talaga ay nagnakaw ng bilyon-bilyon, si Sara ay umabuso, si Sara Duterte ay banta sa bansang ito. Ang importante yun eh. Importante yun para kahit papaano mamulat ang taong bayan na, teka, mukhang niloloko na pala talaga tayo. Mukhang pinapaniwala lang tayo ni Sara. Ito, ebidensya na to eh. COA na ang may sabi. COA na, ganito na, ito na yung ebidensya. Ito na yung ano nito, ito yung resulta ng mga ginawa niya. Yun lang ang importante sa atin. Kaya nga sabi niya, taong bayan na ang huhusga. Taong bayan na, kaya kailangan matuloy ito. No? Di bali nang makontrol, di bali nang mamanipula ni Sara Duterte yung hukuman o yung Senado na kung saan may mga kakampi siya dyan na mga mandarambungding na katulad niya, na kung saan yung karamihan dyan kaya natatakot na ipa-impeach si Sara Duterte dahil may alam din si Sara Duterte sa kanilang mga katiwalian. Kaya natatakot sila. Natatakot sila na mabueltahan sila ni Sara Duterte dahil alam nila na alam din ni Sara Duterte kung ano at sino sila. So yun po mga minamahal ko mga kababayan. So yun mga minamahal ko mga kababayan, pasensya na po kayo, bigla pong naputol dahil bigla pong bumuhos yung ulan. So nung nakita ko po kasing pabaksak na, tinigil ko na po kasi mahirap mabasa yung cellphone natin, no? Kaya sumilong muna po ako dito sa aming kubo o munting kubo, no? So kay tuloy po tayo. Tulad po ng sinabi ko, okay, balik po natin sinabi ni Attorney Pukoy na kung walang tinatago, dapat, 'di ba? Dapat si Sara pa mismo yung magsabi. O sige, tuloy natin. 'Di ba? Mayroon ba kayong nakitang pangyayari na pinagbintangan ka? Kung ikaw si Sara, halimbawa, ikaw si Sara, pinagbintangan ka. Tapos sasabihin mo hindi totoo. Ano kaya magiging reaction mo? Kasi hindi totoo, 'di ba? O ibig sabihin, pag hindi totoo, kailangan mo patunayan ang sarili mo. Kailangan mong obligahin yung nagsusumbong sa iyo o yung nag-aakusa sa iyo na ituloy ito. Sige, saan ba tayo pwedeng mag-usap? Sa barangay, kadalasan barangay. Pero dahil official siya, pinakamataas siyang official ng ating bansa, isa sa pinakamataas pala, sorry. So kailangan humarap siya sa impeachment trial. Pero ang ginagawa po ni Sara Duterte, talaga makikita mong guilty po siya mga minamahal ko mga kababayan. Kung saan ini-influensyahan talaga niya, kinakausap talaga niya, nililigawan niya. Kumbaga meron siyang inaalok sa mga senador. Ito naman mga senador, mga kupal, itong 18 mga senador na to na puro mga putang ina ninyong lahat. Makinig kayo ha, lahat na kayo dahil mga putang ina ninyo, mga gago kayo. No? So, ito masasabi ko. 'Di ba? Kung walang tinatago si Sara Duterte, kung ako si Sara Duterte gagawin ko talaga. O sige, ituloy agad yan, ituloy. Patutunayan ko sa inyo na mali ang binibintang niyo sa akin, hindi ako magnanakaw, hindi ako kumuha ng ilang bilyon. Hindi ako umabuso, hindi ako nagbanta, etc. Yan ang gagawin ko. Pero kung titignan po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, talagang ginagawa po ni Sara Duterte ang lahat para po mapigilan, kung maalala ninyo, pati yung COA. Noong panahon na iniimbestigahan po ng COA, ng Quadcom, yung katiwalian ni Sara Duterte, di ba, tinawagan, inimbitahan ng Quadcom, inutusan ng Quadcom na ilabas yung audit tungkol sa paggasta ng OVP o ni Sara Duterte, di ba? So anong ginawa ni Sara Duterte? Di ba, inutusan niya yung COA na, please,
Huwag kayong susunod, huwag niyong ilabas. Bakit niya uutosan ng ganun? Doon pa lang dapat magduda na ang taong bayan eh. Walang karapatan si Sara Duterte na pigilan, ilabas ng COA dahil pera ng taong bayan yan. Walang karapatan si Sara Duterte na pigilan yun. Naalala nyo, inutusan ng COA? Ay, ng Quadcom, yung COA? O, dali nyo dito, ilabas nyo. Takot na takot si Sara. Diba? So, nagkabukingan na, nabuko na. So, mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, tanggapin nyo na, lalong-lalo na sa mga DDS, na guilty si Sara Duterte dahil sa kanyang mga nagiging galawan. Sa totoo lang. Kasi kung titignan ninyo, kung hindi siya guilty, edi dapat, di ba? Siya pa yung nagpupursige. Sige, patutunayan ko sa inyo, tuloy natin to. Please, para malinis yung pangalan ko, para mapatunayan ko na hindi totoo yung sinasabi nila sa akin. Please. Dapat pa nga si Sara Duterte magpursige na madaliin yan. Nung umpisa pa lang, dapat umaatin na si Sara sa Quadcom. Ito yung mga ebidensya ko na totoo. Pero wala siyang kahit isang totoo na ipiniresinta sa Quadcom. Puro kasinungalingan, si Mary Grace Piato, si Oishi, kung ano-ano pa. 'Di ba? Puro katarantaduhan. Sabi ko nga, baliw na lang talaga yung mga Pilipinong maniniwala pa kay Sara Duterte. 'Di ba? Baliw na lang talaga yung mga Pilipinong maniniwala pa sa kanya. Halatang-halata na, kitang-kita na yung katiwalian niya. 'Di ba? Pero ano sabi ni Atty. Pukoy? Na okay, sige, mamamanipula, makukontrol, matatakot ni Sara Duterte, mga senador na walang paninindigan. Yes, sige. Matatakot niya. At kaya niyang gawin bulag, bingi, pipi yung mga senador diyan sa Kamara. Pero hindi ang taong bayan. Kaya nga, sabi ni Atty. Pukoy, ang purpose nito, kaya gustong-gusto ng Kamara na makita ng taong bayan yung mga ebidensya, masaksihan ng buong mundo yung impeachment trial na yan, para lumabas din ang katotohanan na sa bansang ito, mga inutil. Yung mga senador natin na kung saan mas kinakampihan nila yung isang vice president na magnanakaw na katulad nila. Tandaan niyo, ba't ko sinasabing katulad nila? Malamang kaya natatakot silang ipa-impeach si Sara Duterte. Baka pagkatapos ni Sara Duterte na ma-impeach, may ilalabas din si Sara Duterte ng mga katiwalian tungkol sa kanila. Kaya natatakot sila na baka sa susunod sila naman ang ma-impeach kasi meron din silang mga katiwalian, o baka naman kasabwat sila ni Sara Duterte, o baka naman nabahagian sila ni Sara Duterte sa kanyang mga katiwalian. Kaya ganun sila. Kaya nagbubulag-bulagan sila, nagbibingi-bingihan sila dahil may mga katiwalian sila. Yun lang yun. Wala nang ibang doon, wala nang ibang dahilan doon. Di ba? So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung sakali man na hindi siya ma-impeach, pero naniniwala ko, sa pamamagitan po ng mga ebidensya na ilalatag, ipapakita na may katunayan, magigising ang karamihang mga Pilipino. Yan po ang kinakatakutan ni Sara Duterte, lalong-lalo na yung bank account. Lalong-lalo na yung bank account na sinasabi ni Duterte, sabi nila wala silang pera, pero putang ina. Ayun na, lumabas na. $150 million. At milyon-milyong halaga ng pera na ibinayad niya sa 16 na abogado niya. Ayun na, doon pa lang magtaka na kayo, magduda na kayo. Walang pera, pero nakakakuha ng mga mamamahaling mga abogado at nakakapag-trip, nakakapamasyal kung saan-saan sa buong mundo. Halos lahat yata ng bansa gustong pasyalan ni Sara Duterte gamit ang kanyang kapangyarihan. 'Di ba? Ganun lang kadali yan mga minamahal ko mga kababayan. Kaya kung matalino ka, magigets mo na agad, makikita mo na agad. Wala nang pakeme-keme pa, makikita mo na talagang niloloko lang tayo. 'Di ba? Ganun lang yun mga kababayan ko. No? So, ganun pa man, para sa akin, kung sakali mang hindi siya ma-impeach, at least sa taong bayan, na-impeach na siya. Bakit? Napatunayan eh. So, dito rin lalabas
na kapag hindi siya na-impeach, lalabas na walang kwenta ang batas natin dito. Walang kwenta yung Senado. Kapag ka hindi na-impeach si Sara, isa lang masasabi ko, dapat tanggalin na ang Senado. Dahil ang Senado natin ngayon sa panahon na to, tagapagtanggol po ng magnanakaw, tagapagtanggol ng tulisan, tagapagtanggol ng mga mamamatay tao, tagapagtanggol ng mga sinungaling, tagapagtanggol ng mapang-abuso sa kanilang pera at kapangyarihan. Kaya kayong mga senador dyan sa Senado, gawin ninyo mga trabaho ninyo. Hindi porket kaalyado ninyo yung maabusong opisyal ng ating bansa, kakampihan ninyo. O baka naman, may ina-after kayo, kaya kayo ganyan. So, ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.